Guys, good day. So, bali race day natin ngayon. Magpi-fishing tayo. Try natin kung makakaut tayo ng crane dory gamit tong setup natin. Bali, ano siya? Takumi 6000 series tapos 2.1 meter ng Sogel yan. Solid fiber rod. Para siyang replica ng crocodile rod. Matibay din to. So, bali, ito talaga yung setup na ginagamit ko sa pag ako nahuli ng crane dory. So, try natin kung makakaut tayo ng crane dory. Let's go! Grabe yung ulan kanina ba? Paalis na dapat eh. Bakit makapag-fishing tayo sa na lang. Bili pa tayong pae. Papalaban tayo ng masusubukan ngayon yung pagiging submersible ng GoPro. Hindi tayo gagamit ng deep dive case. Yung regular lang, yung skeleton case lang niya. GoPro Hero 6 to. Guys, inaabot ako ng ulan. Yung kakapi lang tayo tapos casting na tayo sa sa ilog. Bali Lumban, Laguna tong location. Tapos yung pre-spot along ilog dito sa sa yung nakikita nyo sa Lumban Bridge, yung kahaba nun. Bali yun yung hanap na tayong spot doon na pwede tayong mamingwit. Walang ganong kumikilos. Yan. Ayun mga tropa, bali familiar sa inyo yung lumpia wrapper bilang pamain sa crane dory. Kapag kasi ako geto tag-ulan, yung hindi ko alam kung ginagawa din ng iba eh. Meron ako kasi dito ng maliit na container ng nandito na yung set ko kapag bago ako mag-fishing, nakaset na yan. Yung sinker, yung leader line, tsaka yung swivel. Bali ikakasa ko na lang siya sa reel kapag nasa spot na tayo para mabilis tayo makapag set up. Tapos pangalawa, yung pain, kapag ganyan na ulan kasi mababasa yung lumpia wrapper na pangit, nagiging parang bulak siya kaagad. Yung ginagawa ko, kinakat ko siya nang naayon doon sa hook size ko ako personally to, bali sa experience ko lang ito yung sukat na ko. Parang 3 cm ata to. Yan. Gugupitin natin siya ng ganun para iro-roll natin siya, kakalso sa hook. Bali, ganun ako mag-prepare kapag tagulan ako nagpi-fishing. Tas crane dory. O yung mga pamain mo, madali siyang mahuyag o madurog o may tsansang pumangit yung presentation niya sa tubig kapag nababasa siya. Ayun. Ayan, ganito guys. Yung ginugupit ko siya. Mga 2.5 cm, ganyan. 2 cm. Pero tansyahan na lang, di kapag sanay na. Yung alam mong pagka kinabit mo sa hook, hindi siya maluwag, hindi naman parang pilit na pilit. Sakto lang. Ayan. Tingnan nyo. Ayusin ko lang camera. Ayan, bakit yung container ko nung fishing gear ko. Para sa crane dory lang to Ayan, ganyan siya Pag patong-patungin ko lang to, kasya na yan dyan. Ganyan. Ayan. Ayusin ko na yung pagkakalagay mamaya. Sound check. Ayan, guys, dito yung sinasabi kong spot ko. Dito ako nakakahuli ng crane dory. Bali, baka makailang cast lang tayo. Lasing ko na ayos natin ang ating gamit. May trabaho kasi akong main job ko. Hindi na rin ako nagde-deliver kasi as second job ko Ngayon, kapag ako kasi nasa trabaho, binibigyan ko ng oras yung sarili kong makapag prepare. As in, parang kumbaga sa mga camera parang preset, pero sa fishing gear ko kung paano ako mag preset, ayan, gaya nyan, meron na akong ready na buhol dito. Diyan ko na lang kakalsi yung swivel. Tapos yung sinasabi kong bakit ako para may preset ako, ito yung preset ko. Pag naulan ganito yung setup ko pero pag hindi normal lang nadala ko yung lumpia wrapper. Iniiwas natin siya para magmukhang bulak Ayan, ganito ako mag preset. Ayan.
Bali, kakabit ko na lang siya doon sa ano. Kakabit ko na lang siya doon sa aking main line. Ayan. Naka-ready na yung hook. Kasi makahuli ba tayo? Tapos nga pala, kapag kada cast natin, ako sa data na meron ako sa sarili kong pagpipishing, mga 5 to 7 minutes kada set ko ng pain, chinecheck ko yung pain kung meron pa. Pag wala na, yun, maglalagay na tayo ulit. Grabe tong unang kong content ng fishing. Unang episode ko sa fishing na ulan. Tong GoPro, arkila lang natin to. Hindi ko pa alam kasi kung anong gusto ko eh. Kung DJI o GoPro. Ang GoPro Hero 6 to eh. Ang weakness niya, hindi, sa bagay, hindi na siya modelo eh. Yung mga modelo ngayon, madali na siyang pairing sa gusto mong mic. Sorry guys, ang gulo. Ano ba ito? Ito guys, ito yung ko, kung paano ko siya nilalagay ito. Yan. Tapos lusot mo lang doon. Yan, ganyan lang. Kapag maulan, ganyan ang ginagawa kong Pero minsan napapractice ko rin yung gentong bilog kahit pero pag tag-ulan talaga ito yung the best na So bali ito yung swivel nya. Tri-hole o tatlong butas na swivel. Alam ko 40 grams to eh. Bank sinker kung tawagin. Tapos yung sukat ng hook natin 16 to eh. Yan. Okay, cast na tayo. Yun, mga ganun layo lang. Pag naramdaman natin, ay, kumakain siya. Yun. Kumakain siya ng konting linya pa, tas tulubog. Yun na yun. Yun guys, ito yung sorry malikot naka-chest lang ako eh, magnetic chest mount. Ito kasi yung ito yung dull moment sa bait and weight. Pero ito yung sa pinaka basic, dito ko natutunan kasi yung pasensya mo sa sa fishing. Ayun. Tapos maganda sana to pag may kasama ka, kakwentuhan, malilibang kayo. Ihintay lang natin siya mag 5 to 7 minutes. So 5:10 ngayon, check natin siya ng 5:15 kung ubos na. Pero matik yung tatanggal na natin yung yung natirang pain kung may natira man. Papalitan natin siya kaagad. Medyo malakas yung agos ngayon eh, tag-ulan kasi. Pero pag ganyan malabo, advantage siya ng nagbe-bait and weight. Tapos bottom rigging pa, o yung parang wala tayo kasing ginagamit na floater. Bottom rigging kasi yung ganitong method. So bali yung mga bottom feeder ang target natin. Hindi lang naman kasi cream dory ang kumakagat sa lumpia wrapper. Minsan may naliligaw din na janitor fish tsaka kanduli. Yan. Nanginginig yung boses ko, lamig kasi. Parang siya. Kasi bago lang ulit ako nakapag-fishing. Tagal ko nag-prepare kasi sabi ko pag mag-fishing na ako, iba-vlog ko na. Ayun. May nagano doon, may namimingwit din doon. Boring talaga ang bait and weight kapag mainipin ka. Tapos, ayun. Pinapractice ko rin yung gento, yung parang kinakausap yung sarili mo, parang kang baliw. Advantage yun ng mga ng mga introvert, pero ano ba tawag doon? Yung parang kaya din makisalamuha kahit na introvert. Parang dinodocument lang niya yung ginagawa niya. Para sa inyo guys, tinan mo. Arkila lang natin tong GoPro. So kinakabahan ako kasi baka mamaya pag nahamugan, bahala na. Babayaran na lang natin kung sakasakali. Mabebenta sa atin to kapag pero pag na-upload pa natin to, tsaka nagkaroon pa tayo ng content na kasi gamit ko nito sa sa una kong episode nung short topic about TBS XL100. Yun yung title nung una kong upload.
Ito rin yung gamit kong camera. So hopefully okay pa siya sa mga susunod na upload. Pagka wala tayong mahuli ngayon, feeling ko sana may mahuli, pero kung wala, bukas naman meron kasi akong spot sa bandang Kaliraya. Doon tayo mag-fishing bukas. Pero sasama ko to sa vlog kahit walang huli. Pagpasensyaan nyo na ha. Sana nababawi ko sa informative video yung ano yung pagiging zero ko. Ito, second round. Cast na natin. Check muna natin drag. Huwag natin konti. Yan. Yan guys, lipat lang tayo ng konti kasi nung pag retrieve ko nung bandang hinagis ko dun sa nauna kong pwesto ay pag retrieve ko may konti pang lumpia wrapper, so senyalis yun na walang isda ron. Medyo gitna kasi yung ina-assume natin merong tayong mahuhuling bite o masasaksihan na bite o strike. Pagka ganun, bababawan na lang natin ng ano, medyo malapit na lang ng konti. Yun, hagis lang tayo sa medyo malapit pagka ganun. Yan, mga ganyan lang. Kaya na, gitnang-gitna kasi. Lipat tayo guys. Wala, pagka alas 6 na kasi. Sabi ko alas 6 lang eh. Kaso meron pa akong pain. Pag nire-retrieve ko naman, kahit na 7 minutes na, meron pa rin kasi akong ano eh, may nakukuha pa rin akong pain pabalik. Sinyalis yun na hindi mabenta ang iyong pain o walang isda sa lugar. May isa pa ako spot ko saan ako nakahuli, nakaalpas yun eh. Hindi pa ako maganda maggawa ng rig dito banda. Pagka gantong ano pa, mga July, August, mababa pa yung tubig. Pero pag banda mga bare months na, tumataas. Kami namimingwit din sa pepes na para medyo madaling iahon. Ayan, okay na yun. Gitna. Dilim na guys. Ang dilim na. Sabi ko alas 6 lang eh, kaso wala talagang bite. Hindi ko lang paano gagawin. 6:30 na. Last ano pa, may dalawang set pa ng pamain. Ito. Dalawang ano pa yan, dalawang hagis pa yan. Sana may mahuli. Bali, bawi na lang next fishing. Wala, walang huli. Malas. Thank you.